So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips at mga bagay na maaari nyong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, ngayong gabi mga kamamay, ang magiging topic po natin is mga bagay na dapat mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Yes, oo mga kamamay, yan ang magiging topic natin ngayon. Kung sa tingin ninyo nawawalan na kayo ng halaga, okay, sa isang lalaki, tipong akala mo hindi ka na niya pinapansin, akala mo wala na siyang pakialam sa'yo, akala mo wala na siyang concern sa'yo. So ito mga kamamay ang kailangan mong gawin para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell, syempre yung like button, para marami pa rin tayong matulungan na iba pang mga nangangailangan ng love advice na kagaya nito. Kung napindot mo na yung mga yan, umpisahan na natin ang ating video and topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number 1, huwag kang laging maging needy at huwag mo lagi siyang hanap-hanapin. Oo mga kamamay, sinasabi nung iba, kapag mahal mo ang isang lalaki, kailangan palagi mo siyang tinatanong, palagi mo siyang hinahanap. Well mga kamamay, mali po yun. Siguro nung unang panahon, ganyan yung nagiging takbo ng isipan ninyo, pero sa panahon ngayon, hindi na po uubra yan mga kamamay. Kapag lagi nyo pong hinanap ang isang lalaki, pag po lagi kayong needy sa isang lalaki, masasanay po yan. Masasanay po yan na isipin palagi na ay lagi naman akong hinahanap nitong babae na to. Lagi naman akong tinatanong nito. Lagi naman akong minamahal nito. Halos araw-araw na akong hindi na mawala sa isipan nito. Ibig sabihin, ganun na ako kahalaga para sa kanya. So ganun na talaga tumatak yung pagmamahal niya para sa akin. Kaya kahit anong gawin ko, kahit anong panluloko ang gawin ko sa kanya, hindi siya magagalit. Ako pa rin ang kanyang pipiliin. Matitiis niya pa rin ako. Palalampasin pa rin niya yung mga ginawa ko. Yan yung magiging mindset ng isang lalaki mga kamamay kapag naging needy kayo sa kanya. Lagi mo siyang hinanap-hanap palagi. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, huwag mo siyang palaging hanapin. Huwag ka palaging maging needy sa kanya. Kasi tumataas yung tumataas yung value ng lalaki sa iyo. Tumataas yung pagiging mahalaga niya sa buhay mo. Yung tipong hindi siya maaaring mawala sa paningin mo. Yung tipong hindi siya maaaring mawala sa buhay mo. Kasi oras-oras hahanapin mo. Huwag ganyan mga kamamay. Nagkakaroon siya ng time na manloko. Nagkakaroon siya ng time na mag-cheat. Nagkakaroon siya ng time para maghanap ng iba. At nagkakaroon siya ng time na sumubok at pumasok sa buhay ng ibang babae kapag kaganyan. Kasi pinararamdam ninyo na sobrang halaga ng isang lalaki sa buhay nyo. Hindi siya matatakot Hindi siya matatakot na mag-stay sa'yo. Hindi siya matatakot na maging loyal sa'yo. Kasi pinararamdam mo na sobrang halaga niya, na hindi mo kaya nang wala siya. Kaya yan yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Huwag mo siyang hanap-hanapin palagi. Para sa ganon, ma-realize ng isang lalaki na hindi lang sa kanya umiikot ang oras mo, ang buhay mo. Okay? So number 2, makipag-bonding ka rin sa iba kapag lumalabas ka. Yes mga kamamay, sure po ito at siguradong effective para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Sabi ko nga kanina, huwag niyong iparamdam palagi sa isang lalaki na sa kanya lang umiikot ang oras, ang panahon, ang buhay mo. Imbes, iparamdam mo rin sa kanya na may mga oras, may mga bagay pa rin silang, o may mga oras at bagay ka pa rin dapat bigyan ng atensyon. Kagaya na nga nung sinasabi ko sa inyo na makipag-bonding, lumabas din kayo kasama ang inyong ibang mga kaibigan, ang inyong ibang mga mahal sa buhay. Huwag niyong iparamdam at sabihin, ipaalala at ilagay sa isipan ng isang lalaki na sa kanya lamang umiikot ang oras mo, na siya lang dapat ang iyong makasama. Hindi ganun mga kamamay. Hindi talaga matatakot ang isang lalaki kapag palaging sa kanya ka lang sumasama. Hindi matatakot ang isang lalaki pagka pinaramdam ninyo na hindi nyo kayang lumabas, gumala mag-isa, kasama siya.
Imbes makipag-bonding din kayo sa mga kaibigan mo, pero ipaalam mo ito sa kanya para hindi kayo mag-away. Sabihin mo sa kanya para hindi magkaroon ng tampuhan. Sabihin mo sa kanya, babe, lalabas lang kami, kakain lang kami saglit ng mga kaibigan ko, mga tropa ko. Kapag ganyan ang narinig o nalaman ng isang lalaki ng mga jowa ninyo, mag-iisip yan, sino kaya ang kasama na itong lumabas? Baka mamaya mayroong tropa to na pumuporma sa kanya. Diba? So kapag ganyan mga kamamay, talaga mapapaisip ang isang lalaki. Baka mamaya meron na palang pumapalit o pumapapel, okay, sa responsibilidad mo o sa responsibilidad ng isang lalaki sa iyo. Kaya magiging tendency ng isang lalaki sa iyo is palagi kang hanapan ng oras. Imbes na sumama ka sa mga kaibigan mo, siya na lang ang magpipresenta na makasama mo kapag lumalabas ka. So kapag ganyan mga kamamay, okay, nakasama mo na siya, natakot pa siya na baka may ibang pumuporma sa'yo. Double purpose, ika nga. So yan yung number 2 na dapat gawin nyo, lumabas at makipag-bonding din kayo sa iba kapag lumalabas ka. So number 3, para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, kailangan mong magbalik alindog. Ayan, kung napapansin mo, parang nananabang na siya sa katawan mo, parang hindi na presentable yung katawan mo sa kanya, hindi na siya naaakit. Ano pang hinihintay mo? Magbalik alindog ka. Mag-workout ka, simulan mo ng mag-zumba, simulan mo ng mag-gym. Okay? So hindi kasi natin masisisi ang isang lalaki kapag lumilingon sila sa mga sexing babae. Especially kapag lumalabas kayo, gumagala kayo, namamasyal kayo, may dumaang sexing babae, lilingunin at lilingunin ng isang lalaki yan. Tapos magagalit kayo, magtatampo kayo kapag tumingin. Well, nasa sa inyo rin. Kasi kahit katawan ninyo, hindi nyo magawang alagaan, hindi nyo magawang i-maintain ang sexiness. Mga girls, kung gusto nyo na sa inyo lang tumitingin ang inyong mga jowa, ang inyong mga asawa, make sure na kaakit-akit ang inyong itsura, kaakit-akit ang inyong katawan. So hindi nila kasalanan kung sila is mapapalingon, mapapatingin sa isang sexing babae kapag lumabas kayo. May mga mata ang mga yan, may karapatan silang tumingin, may karapatan silang titigan. Kasi may mga mata ang mga yan Pero kung inyo silang pagagalitan, kung magtatampo kayo sa kanila, well, kasalanan nyo pa rin yun. Kasi hindi nyo ma-maintain ang inyong katawan. Bakit hindi kayo magbalik alindog? Konting budget lang naman ang ilalaan nyo, at saka sacrifice, at saka pagtitiis, at saka konting sipag lang. Hindi nyo pang magawa. Mas gusto nyo pang magselos, mas gusto nyo pang magalit, magtampo sa isang lalaki kapag lumingon sila sa iba. Well, dapat sa sarili nyo mga kamamay, dyan pa lang nagsisimula yung inyong dedication sa inyong sarili. Kung gusto nyong gustuhin kayo at hindi mawala ang interes at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, i-maintain ninyo kung anong meron at nagustuhan nila sa inyo noon. Hindi yung ganyan na magsiselos kayo sa ibang o sa ibang mga babae na nakikita ng inyong mga jowa at asawa. Okay, so para matakot ang isang lalaki na iwan ka, make sure magbalik alindog ka. Alright? So next, maging maalaga pa rin sa kanya. Mga kamamay, ito kalimitan at kadalasang nangyayari sa isang relasyon. Kaya nawawala na lang po yung sweetness, nawawala po minsan yung pagmamahal, bigla na lang pong iniiwan. Kasi po hindi na po nila naaalagaan ng kanilang mga partner, especially yung kanilang mga asawa, mga jowang lalaki. Hindi na po nila na-maintain yung pag-aalaga. Bakit? Sabihin ng iba, masyado na pong busy, masyado na pong marami kaming anak, mas inuuna ko po yung aming anak, yung mga responsibilidad sa bahay, nililinis ko pa po ang aming bahay, so wala na po akong time para alagaan si mister. Kung ano na lang po yung kanyang dinadat ng pagkain sa bahay, yun na lang. So mga girls, kayo ang taong bahay. Okay? Kaya dapat kayong obligasyon na alagaan ang inyong mga partner. Especially ang inyong mga asawang subsub sa trabaho. Make sure pag uwi nila, pagluto nyo naman ng masarap na pagkain. Hindi yung pagdating nila, kung ano yung ulam nung umaga, yun pa rin iinit nyo lamang. Huwag ganyan mga kamamay. Sila yung humahakot ng pera sa labas para ipasok sa relasyon. Bakit yung titiisin sa sardinas?
Bakit yung titiisin sa tuyo? Ipagluto nyo naman. Bago pa lang umuwi ng bahay, tawagan nyo na, i-text nyo na. O honey, ano bang gusto mong pang-ulam mamaya pag uwi mo? Sigurado ako, pagod na pagod ka naman sa trabaho. Iparamdam ninyo ang pag-aalaga sa kanila. Yun na nga po sinasabi ko sa inyo, kahit sa pang-ulaman lamang, hindi nyo maipakita na dedicated kayo sa pagluluto. Pinaghahandaan nyo sila. Pinaghahandaan nyo yung kanilang pag-uwi at pinagluluto nyo sila ng masarap na pagkain. Mga kamamay, panatilihin nyo yung pag-aalaga ninyo sa kanila. So umaga bago umalis, tanungin nyo, di ba? Anong gusto mong baon? Tapos sa umaga bago umalis, halikan nyo naman. Okay, mga asawa nyo naman yung mga jowa nyo naman yan, kaya wala kang dapat ikahiya sa kanila. Okay, yan ay sign ng pagmamahal, sign yan ng pag-aalaga para sa kanila, para hindi kayo iwan, para hindi kayo ipagpalit sa iba. Alright? So ilan lang yan mga kamamay sa mga tips at mga bagay na kailangan mong gawin para matakot ang isang lalaki. Wala ka sa buhay nila. For more video and tips mga kamamay na kagaya nito, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell. At sa mga gusto magpa-shoutout, mangyaring i-like nyo muna ang video ito at next video, shoutout ko po kayo. So paano mga kamamay, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Paalam sa inyo.